So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula kay Kalam PH. So meron ito papagat na Bu Sarado, Gov Fernando bagsak matapos suntuki ni DILG Rimulya. So yan yung panonorin natin ngayon, and bibigyan natin to ng reaction. And then na ano kasi ako nahook ako dito, and then nag-viral siya. So, in-upload siya kahapon. So, yan yung panonorin natin. So, bago natin simulan Kalam PH, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoy. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin ba ng Chain? Agad na mamagat ng video ito, Bugbog Sarado, Gov Fernando bagsak matapos suntuki ni DILG Rimulya. So, isipin nyo yun para gobernador tapos DILG Rimulya. So, nakaka-curious, di ba? Inaano kasi ito ng mga DDS na violente daw. Di ba? Nung pagpuna daw nung kay Pulong na ng ano din sa bar. Tapos ito, kinukumpara nila na same-same lang daw. So, tingnan natin kung ano yung konteksto ng video to. Kasi ngayon ko lang din to makikita Tinawagan ko si Dan Fernandez eh. Sabi sa akin ni Dan Fernandez, kukulong mo ba ako? Sabi ko, kukulong kita. Sino ba to? Si Dan Fernandez to. Ay, sorry. Nitong mga nakaraang araw, mabilis na kumalat ang usap-usapan tungkol sa isang matinding gulo na kinasangkutan ni Bulacan, Governor Daniel Fernando at ng kampo ni Vinnie Marcos na anak ng ating Pangulo. Ang balita ay tungkol sa isang konfrontasyon sa kalsada na nauwi raw sa totoong pisikalan kung saan may isang mataas na opisyal na pumatol at nanuntok sa gobernador hanggang sa bumagsak ito sa semento. Nangyari ang insidenteng ito sa gitna ng dilim sa North Luzon Expressway o NLEX noong gabi ng Sabado, February 21, 2026. At ang mas nakakapagtaka ay kung bakit tila pilit itong itinatago sa publiko. Sinasabing may nagaganap na news blackout para hindi kumalat ang detalye ng pagkapahiya ng gobernador sa kamay ng isang remula. Ngayon ko nga lang din nalaman Kaya nung nakita ko siya, like, ano yun? Di ba? Ano yun? Pero ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit umabot sa puntong kailangang dumanak ang init ng ulo sa gitna ng expressway at sino nga ba ang tunay na nagsimula ng gulo na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. So, like kayo, comment, subscribe kay Kalam PH. Panoorin nyo rin yung channel niya after nyo mapanood tong reaction video na to. So, tuloy. Pag-usapan natin ang naging takbo ng kwento dahil ayon sa mga impormasyong lumalabas mula sa kampo ng veteranong kolumnista na si Ramon Tulfo, nagsimula ang lahat sa isang simpleng gitgitan sa trapiko. Habang binabagtas ni Vinnie Marcos ang NLEX, sinubukan niyang mag-overtake sa convoy ni Governor Daniel Fernando. Sa halip na hayaan lang ang sasakyan na makalagpas, hinarang daw ito ng mga bodyguard ng gobernador at tila naging agresibo ang pagtrato nila sa anak ng Pangulo. Siguro ay hindi nila agad nakilala kung sino ang sakay ng sasakyang ito, kaya naging kampante silang magpakita ng puwersa sa kalsada. Ang hindi nila alam, ang simpleng pagharang na iyon ay magre-resulta sa isang eksenang hindi nila malilimutan dahil mabilis na dumating ang reresback para protektahan ang pamilya ng presidente. Dito na pumasok ang pangalan ni Rimulya sa kwento na ayon sa mga saksi ay hindi nakapagpigil ng makita ang ginagawa ng mga tauhan ni Fernando. Sa gitna ng mainit na sagutan, sinasabing isang malakas na suntok ang tumama sa gobernador. Ito ba siya? Siya ba yung gobernador? Parang siya, artista? Artista ba yan? Parang pamilyar yung mukha niya. Na naging dahilan para mawalan ito ng balanse at tuluyang bumagsak sa kalsada. Nakakagulat isipin na ang isang opisyal na tulad ni Governor Daniel Fernando ay makakaranas ng ganitong uri ng pagtrato. Tsaka din, malaking tao din siya. Kita nyo? May biceps Parang nag-gym ata yan. Pero syempre, si tawag dyan, si DILG Rimulya is naman din yon, matikas naman din yon. So I think kung ganyan yung nangyari, dapat gawa nila ng yan, round to boxing ba, doon sa ring. Sa harap ng kanyang sariling mga tauhan. Ngunit sa kabila ng tensyon na ito, lumalabas ang balita na napakabait pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos dahil pinili niyang patawarin ng gobernador sa halip na palakihin pa ang issue. Sinasabing ayaw rin ng unang ginang na si Liza Araneta Marcos na malaman ng marami ang tungkol sa pang-aapi na naranasan ng kanilang bunsong anak kaya mas pinili nilang manahimik na lamang. Ngunit kahit anong tago ang gawin ng mga nasa itaas, ang ganitong klaseng balita ay mahirap ibaon, lalo na kung may mga taong direktang nakakita sa pangyayari. Maraming nagtatanong kung bakit kailangang humantong sa sakitan kung pwede naman itong pag-usapan ng maayos sa opisina. May mga nagsasabi rin na baka ito na ang simula ng lamat sa pagitan ng mga malalaking pamilya sa politika. Kung totoo man na bumagsak sa semento ang gobernador, paano pa niya muling maibabangon ang kanyang dangal pagkatapos ng ganitong insidente? Well, I think kung totoo yan na siya, bumagsak tapos tahimik lang yung issue,
baka ano talaga, di ba? Baka guilty talaga siya. No, I don't know. Hindi natin alam yung buong storya. Pero pwedeng yun yung dahilan, di ba? Na, syempre, kung ikaw ba naman yung nasa mali, tapos ipaglalaban mo pa, para ka ng tanga nun. Gaya nung nangyari, di ba, kay Pulong Duterte doon sa bar. Di ba, na siya na nga yung nanuntok nung ng bugaw ba yun or whatsoever dahil may konti silang problema. Is gina-justify pa. Diba ng mga DDS na ano naman, anak ng tokwa. Nanuntok na yun, no? Diba? Hindi mo pwedeng i-justify yun na kesyo bugaw or whatsoever. Diba? So, yeah. Tapos nanalo pa nga yun, eh. Alam niyo ba na noong gabi ng insidente, si Vinnie Marcos mismo ang nagmamaneho ng kanyang Toyota Land Cruiser nang walang kasamang kahit isang bodyguard? Sinasabing sadyang tumakas lang itong si Vinnie sa mga miyembro ng Presidential Security Group o PSG na naka-assign sa kanya dahil gusto lang niyang mapag-isa at magmaneho ng malaya. Isang katangian daw ito ng bunsong anak ng Pangulo na ayaw ng masyadong atensyon o mga nakabuntot na security sa tuwing lalabas siya. Pero dahil sa pag-iwas niya sa kanyang sariling mga bantay, doon naman siya minalas na makatapat ang mga tauhan ng gobernador na tila uhaw sa kapangyarihan sa kalsada. Nang mag-overtake si Vinnie sa convoy ni Governor Daniel Fernando, hindi ito nagustuhan ng mga security detail ng huli. Hinabol nila ang sasakyan ni Vinnie hanggang sa tuluyan itong maharang sa gilid ng expressway. Ang nakakatakot dito, bumaba ang mga tauhan ng gobernador na may bitbit pang mga armas na tila ba may hinuhuli silang kriminal. Sa puntong ito, nanatili lang sa loob ng kanyang sasakyan ang anak ng Pangulo, gaya ng payo sa kanya ng isang kaibigan na tinawagan niya noong mga sandaling iyon. Yan din yung problema talaga kapag meron kang armas. Kasi yung ibang tao, hindi ko nila lahat to. Yung ibang tao kasi like, porket meron silang armas, siguro nakakalimutan na nila yung I think may mga training yan, di ba? Or mga test na ginagawa, mga psychological thing na ganyan. Kasi syempre baril yan di ba? Isang kalabit mo lang dyan, automatic kung burado yung buhay ng isang tao, di ba? So yung iba, tinitingnan nila as last option agad. Kaya nga sabi ko nga dati na, kahit ngayon naman, napapaisip ako ba na, what if, di ba, yumaman tayo soon? Bibili ba tayo ng baril, di ba? Tapos baka magamit lang natin sa mali, di ba? Doon ngayon, calm lang naman ako na, mag-handle ng mga road rage talaga. Like, minsan talaga, kahit sila yung mali, tapos ako pa yung sinisigawan nila. Ay, magpapakamatay ka ba? Like, what the heck? Hinahayaan ko na lang di ba? Tsaka yun, kapag nasa malayo ka na, doon ka lang parang mag-alboruto. Like, syempre, kakainin mo yung pride mo na anak ng toko. Ako yung tama sa part na yun Pero parang lumabas na ako yung duwag, something like that. Pero yeah, I think yan yung dapat talagang gawin defensive driving, and then wag mong ipilit yung karapatan mo. Di porket tama ka is paninindigan mo na tama ka. As long as walang nasaktan, di ba? Hayaan na lang kasi pwedeng pwedeng humantong sa ganyan road rage. Tapos yung iba baka nakasasakyan tapos may bang-bang. Hindi todas ka or baka ikaw yung may magawa sa kanila. 'Di ba? Nadala ka sa init. What if mo tapos natsugi, 'di ba? So kulong ka ngayon. So nasa huli yung pagsisisi pa rin. Pero ito na yun nga sobrang yaman nila, may mga bodyguard pa. Like, sobrang bilis nilang di ba, na parang, akala mo naman talaga kung sinong mga, di ba, importanteng tao dito sa mundo na parang untouchable, like, hindi pwedeng maabala, hindi pwedeng, sabi nga nila, kapag nasa kalsada ka talaga, dapat magbaon ka ng napakaraming pasensya. Pasensya ba yan? Or, yung, I think pasensya, di ba? Something like that ba? Patience. Kasi marami ka talagang makakasalamuhang di ba? Mga kamote sa daan. Though minsan tayo, nakakamote din naman tayo minsan, Di naman talaga maiiwasan yan. But, yeah. Dapat lang talaga. Huwag masyadong mainit yung ulo. Kasi, kapag natsugi mo yung tao, wala. Nasa huli talaga yung pagsisisi. Or kapag minalas-malas ka, napunta ka sa mga may kaya din. Na lumaban o magpakilala agad, sinunod ni Vinnie ang utos na kunin ang mga plaka ng mga sasakyang nangharang sa kanya at kuhanan ito ng larawan
para may ebidensya siya sa ginagawang pag-abuso ng mga armadong lalaki. Dito na nangyari ang isa sa pinaka-awkward na eksena sa kasaysayan ng politika sa ating bansa. Nilapitan ng mga bodyguard ni Fernando ang bintana ni Vini at sapilitang kinuha ang kanyang lisensya. Akala siguro ng mga tauhan na ito ay ordinaryong mayamang bata lang ang kanilang kinakaharap. Pero nang mabasa nila ang pangalan sa lisensya na Ferdinand R. Marcos, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mabilis na nagpulasan at nagmamadaling bumalik sa kanilang mga sasakyan. Di ba? Sobrang entitled, nangungumpis ka ng lisensya pa. Di ba LTO lang yung pwedeng mangumpis ka ng lisensya? I think yung mga enforcer nga, hindi sila pwedeng mangolekta ng lisensya, di ba? Or correct me if I'm wrong na lang. Parang may nakita kasi akong ganyan. Na hindi pwedeng mangumpis ka ng lisensya yung mga enforcer. Tapos itong mga kumag na to, nangungumpis ka. Like, seriously, bro. Tsaka yung yung sa mga wangwang na yan, or yung mga pa-VIP sa kalsada, like may escort pa. Di ba bawal yan? Pero up until now talaga meron pa rin ako nakikita. Di ba? Na nakawangwang dito. Kala mo talaga napaka-sus. Ang mga bodyguard nang mapagtanto nila na ang mismong anak ng presidente ang kanilang ginigipit. Agad na ipinarating ni Vini ang mga plate number sa Land Transportation Office o LTO at doon na nga nakumpirma na ang convoy na iyon ay rehistrado sa ilalim ng pangalan ni Governor Fernando. Dahil sa nangyari, hindi na ito pinalampas ng mga nasa itaas. Pinatawag agad ni DILG Secretary John Vic Remula si Governor Fernando sa kanyang opisina sa loob ng Camp Crame. Pagdating doon ng gobernador, hindi na dumaan sa mahabang usapan ng lahat. Ayon sa mga nakasaksi, dahil sa matinding galit ng sekretary sa ginawang pambabastos sa anak ng Pangulo, dito na niya direktang hinarap ang gobernador. Isang malakas na suntok sa mukha ang pinakawalan ni Remulla na nagresulta sa pagbagsak ni Fernando sa sahig. At habang Tsaka kung totoo man to siguro masasabi natin na yun nga deserve, 'di ba? Pero nakakalungkot kasi dito what if hindi ma-impluwensya yung 'di ba, nakasalamuha ng taong to, ng gobernador na to, kung totoo man to. 'Di ba? Or what if before nangyari yan is meron ng mga naging ganyan din yan. 'Di ba? Isipin nyo na lang yun. Tapos hindi lang sila, mapera or hindi nila kayang pumalag knowing na yung kalaban nila is, malaking tao. susubukan palang tumayo ng gobernador, muli niya pa itong sinuntok sa mukha hanggang sa tuluyan na itong mabulagta at hindi na nakapanlaban pa. Nakakalula isipin na sa loob mismo ng Camp Crame, nangyari ang ganitong klaseng pisikalan sa pagitan ng dalawang matataas na opisyal. Ngayon, ang tanong ng marami, kung hindi kaya anak ng Pangulo ang biktima, magkakaroon din kaya ng ganitong klaseng mabilis na hustisya? Ang kwento ay hindi natapos sa simpleng suntukan lang dahil ayon sa mga detalyeng lumalabas, mas naging madrama pa ang eksena sa loob ng opisina ni Secretary Remulla. Sinasabing nang subukan muling tumayo ni Governor Daniel Fernando matapos ang pangalawang suntok, hindi pa rin humupa ang galit ng kalihim. Sa puntong ito, nilapitan daw ni Remulla ang gobernador at bigla itong sinakal ng napakahigpit. Sa sobrang tindi ng pagkakasakal, inilalarawan pa sa mga ulat na tila lumabas na ang dila ng gobernador at halos hindi... Totoo ba to, par? Sorry, hindi ako nakapag pero knowing na ganyan yung nangyari. Ako is, siguro sa utak natin, kung parang nanonood lang tayo ng mga pelikula, parang the swerve nila. Pero I think hindi naman ganyan nagiging yung natin justice or due process. Di ba? Kasi syempre kapag aagrihan natin yan na kulatain nila doon sa presinto or whatsoever, di ba? Dahil yung anak ng presidente, is anong pinagkaiba natin sa mga DDS na ina-idolize yung war on drugs, extrajudicial killings, di ba? Na parang same lang din. Though hindi sila magkaiba, magkaiba sila ng level ng timbang ng kasalanan kasi yung sa mga Duterte kasi is talaga yon, tsugi talaga yon, di ba? Like wala na talagang buhay. Yung ito naman, parang tinuturuan lang ng leksyon, di ba? Tapos DILG. Siguro parang mas mag-agree pa ako kung mga tambay lang, di ba? Yung mga bystanders lang sa Gedli yung kumulata sa taong to. Pero kung ganyan, DILG, tapos yun nga, isa, dalawa, tapos yung pangatlo, sakal na may lumabas daw yung dila. I think parang sobra na yun. Di ba? But yeah, kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below. na ito makahinga. Isang napakalupit na tagpo ito na parang mapapanood mo lang sa mga pelikula ng aksyon, pero nangyari raw sa totoong buhay sa gitna ng kampo ng mga pulis.
Kinailangan pa umanong mamagitan at umawat ng mga bodyguard na pulis ni Remulla para lang bitawan ang leeg ng gobernador at hindi na lumala pa ang sitwasyon. Marami ang nagtataka kung bakit ganito kabilis at kadetalye ang mga impormasyong lumalabas tungkol sa nangyari sa loob ng Camp Crame. Ang tanong ng karamihan, Pero ano lang pala, ngayon ko lang din pala na-realize yung sinabi ko sa unang video, correct me if I'm wrong, na parang nagpalabas ng armas. I think mabigat din yun. 'Di ba? Kasi parang ano yun parang sulsulan ka lang ni Satanas doon, automatic triggered na yun, 'di ba? Like pwedeng mag-snap yung buhay din ng tao or ng anak ng pangulo. So yeah, I think parang ano ba talaga? 'Di ba? Kasi hindi rin basta-basta yun Tsaka yun nga, big fish din. Yeah, kaya nang balang umusga, bahala kung dyan. nandoon ba mismo ang mga nagkukwento o kung may mga saksi ba na talagang naglabas ng bawat galaw ng mga opisyal. Sa kabila ng ingay na ito sa social media at sa mga usap-usapan sa kalsada, kapansin-pansin ang pananatiling tahimik ng Malacanang. Walang pag-amin pero wala ring pagtanggi na lumalabas mula sa panig ng Pangulo o kahit sa panig ni Governor Fernando. Ang katahimikang ito ang lalong nagbibigay ng hinala sa publiko na baka nga may katotohanan ang lahat ng ito at pilit lang nilang inaayos ang gulo sa likod ng mga kamera para hindi na madamay ang imahe ng kanilang mga alyansa. Kung iisipin nating mabuti, isang malaking aral ito para sa lahat ng mga nasa kapangyarihan. Nakita natin dito na kahit gaano ka pa kataas na opisyal, darating ang oras na makakatagpo ka ng mas malakas at mas mataas sa iyo. Ang nakakatakot na isipan ay paano na lang kung hindi ang anak ng Pangulo ang binarako ng mga bodyguard ng gobernador. Paano kung isang ordinaryong driver lang o isang simpleng mamamayan na tulad natin ang nag-overtake sa kanila? Siguro ay baka bugbog. Diba? Yan din yung isa sa negative side dyan. Or nakakalungkot na sistema. Diba? Parang divisions of may mga class. Ganon. Sarado na ang inabot ng kawawang driver at baka hindi pa ito nakakuha ng hustisya dahil sa takot sa mga armadong tauhan ng gobyerno. Dito natin makikita na ang pag-abuso sa kalsada ay isang seryosong issue na dapat talagang matultukan para hindi na maulit sa kahit kanino. Ang insidenteng ito ay nagbukas ng maraming diskusyon tungkol sa tunay na pag-uugali ng mga lingkod bayan sa tuwing wala silang kaharap na media. Habang ang ilan ay natatawa sa detalyadong kwento ng pagsakal at pagsuntok, marami rin ang nababahala sa antas ng karahasan na nagaganap sa pagitan ng mga pinuno ng ating bansa. Nakakalungkot na kailangan pang umabot sa ganitong sakitan para lang maiparamdam na mali ang mang-api ng kapwa sa kalsada. Bilang mga Pilipino, naniniwala ba kayo na tama lang ang naging aksyon ni Remulla para ipagtanggol ang pamilya ng Pangulo? O sa tingin nyo ba ay dapat pa rin dumaan sa tamang proseso ng batas ang lahat kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng kabilang panig? Yun. Ano ang masasabi nyo sa ugali ng ilang mga convoy na tila hari kung umasta sa kalsada? Ibahagi nyo ang inyong mga opinion sa comments dahil mahal. So yan lang naman mga kanoisis. So kaya na masasabi nyo dito, comment down below. Sobrang interesting na napanood natin yan. So ang video to is mula kay Kalam PH. Supportahan nyo yan. Tapos syempre bago nyo iwan nyo yung YouTube channel natin. Follow Pinoy, like, comment, share, subscribe. So again, yung video na to is ngayon ko pa lang to nakita dito mismo sa YouTube ni Kalam PH. So yeah, di ko na-check to kasi hindi naman talaga ako nag-check mostly. Dito lang talaga parang react lang tayo na raw So kung hindi to totoo or whatsoever, di ba, is parang bala kayo dyan, di ba? Or I mean, mag-research din kayo kung ano nga ba yung totoo dito, no? Pero based naman sinasabi sa video to, parang hindi na balita or parang may media blackout or whatsoever. But yeah, pero syempre dahil pinakita dito ni Kaalam PH na si Dan Fernando ba yan or Fernandez or Gov Fernando, may mukha talaga, di ba? Pero ganito na lang, what if totoo to or kung totoo to, di ba, na ganyan yung nangyari, is nakakalungkot siya. Di ba? Kasi talaga yan I mean, paano ba nakakalungkot? Unang-una sa lahat, every politician, di ba, kapag tumatakbo sila, pinoportray nila na sobrang banal nila. Nagsisimba, di ba? Sobrang bait nila, mapagbigay, namimigay ng pera. Tapos syempre sobrang grabe kung magsalita. Like mabulaklak na salita. Literal. 'Di ba? So, ang nakakalungkot lang na kung gaano kabobote, kababait ng mga kumag na to kapag ka nangangampanya or tumatakbo, ganyan din ka-demonyo, 'di ba? I mean opposite. Sobrang demonyo pala sa totoong buhay. Like akala mo talaga
yung pwesto na inuupuan nila, di ba, is parang kapangyarihan talaga nila, di ba? Inihalal lang naman sila ng taong bayan. Kung tutuusin nga, trabahante lang sila ng taong bayan. Pero bakit parang umaasta sila na sila mismo yung boss? Sila mismo yung God sa posisyon na yan. Sila mismo yung Panginoon sa posisyon na yan. Diba? So, yun nga. Sobrang alarming niya kung totoo yun. Kasi kung ganyan na yung asal niya, what if sa ibang mga cases? Diba? Kasi sa kalsada talaga pare, hindi mo talaga maiiwasan yan. Kasi kahit gaanong ingat mo sa kalsada, kung yung iba hindi nag-iingat, or napunta din sila sa sitwasyon na muntikan kayo, diba? Is magkakaroon talaga ng parang clash dyan sa kalsada. Pero syempre, kung kayo yung nalagay sa mga posisyon na yan, kung hindi talaga nagkabanggaan, hindi nagkasugatan or whatsoever, palampasin nyo na lang kasi, yan din yung isa sa sanhin ng road rage. Like, ito, kita nyo naman, nakakatakot lang sa mga ganito. May mga, may mga bing-bing sila. Tapos, kapag bigla silang sinusort out agad nila na ito yung solusyon. Ito yung panakot. Diba? Like, ginagawang panakot yung beng-beng para. Diba? About naman doon kay Rimulya, sa kung tama ba yung ginawa niya, siguro yung isang suntok, pwede pa yun ba? Ay, hindi siya literal na pwede. Parang na lang siya, parang give the, give? Diba na parang nadala siya sa damdamin niya. Diba? Or siguro yung sa position ko parang nasa kung law talaga yung pagbabasihan natin, of course, maling-mali siya, di ba? Kasi meron tayong due process eh. Pero kung dito lang, parang sa usaping kalsada lang, di ba? Na parang deserve niya ba yun? Deserve ba ng kumag na tao na yun yung nangyari sa kanya na nasuntok siya? Or whatsoever. I think pwedeng deserve niya, di ba? Knowing na naglabas din sila ng beng-beng. Like, yun? Diba? Kawawa yung ibang tao sa inyo kapag mas worse yung nangyari dyan. Diba? What if nagkabanggaan talaga kayo? Tapos bigla mo na lang paputukan. Kasi yung, yung position na parang umaamba ka, gumaganyan ka ng beng-beng mo. Yan eh, isang sulsul lang ni Satanas dyan. Automatic trigger yan eh. Diba? Kung totoo naman, siguro may reason si Rimulya. As long as willing ding harapin ni Rimulya yung consequences sa ginawa niya. Wala tayong magagawa doon. Call yun ni Rimulya. Diba? Call niya yun. As long as paninindigan niya yung ginawa niya na yun. Diba? Or magkasuhan sila ng gobernador na yun. Bahala na sila. Diba? Pero nakakainis nga naman talaga yung ginawa nung tao na yon, 'di ba? If ever totoo. 'Di ba? Kasi kahit hindi siya kahit hindi siya anak ng presidente, kahit mahirap lang tapos naparating dito sa social media. Makakakuha yan ng simpatya eh. 'Di ba? So sana sa mga gun owner dyan, 'di ba? Wag niyong bubunutin yung mga beng-beng nyo kung wala namang threat talaga sa buhay ninyo. Diba? Kung walang threat sa buhay niyo. Pero kung meron na, kayo nang bahala dyan. Meron naman kayong training dyan eh. Kaya kayo naging gun owner, diba? So, isip-isipin nyo na lang din. Kasi kayo lang din naman yung mayayari dyan if ever na magpadala kayo sa init ng ulo. So anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Kaalam PH. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas Easy, like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Kaalam PH, Pilipinas Easy, like, comment, share, subscribe. Pilipinas Easy.